Magandang araw mga bossing. So ngayong araw po meron ulit tayong 4-pass brake na Ford Everest Ambiente 2016 model. Mileage nito is 57,000 km mga bossing. Noong nakaraan napasagian na natin to na review. Yun nga lang medyo madilim na. Kaya ngayon bibigyan ulit natin to ng na magandang review mga bossing. And same time yung price sobrang baba na. So last time binibigay natin to 780. Pero ngayon mga bossing, kasi nga ang daming bagong dating and marami pang parating na unit galing Express Bank. So ito mga boss is binibigay ng 625,000 mga bossing. Sa mga buyers nating interesado. So ito po. Sa ito mga boss, coding nito is Friday ending 0 to mga bossing. And same time, naka-upgrade na yung kanyang front grille. So ginawa siyang modern front grille mga boss. Then sa side is naka off-road setup to mga bossing. Naka fuel off-road to mga bossing, Mags tire. And same time naka setup na rin yung kanyang suspension. Yan, old man emo yung kanyang ginamit na suspension mga boss. And kulay white to, pearl white yung ating unit. Ganda na ito mga bossing. Pailawin natin yung likuran mga boss. Yan. Ito kasi mga bossing, pag nilabas mo yung park light, yan, hindi siya umiilaw. So pailawin natin doon maya mga bossing. Lagyan natin sa park light. Ikutan natin ng bahagya. Sobrang kising mga bossing. Paunan lang to mga boss ha, sa ating mga viewers and buyers. So ito po is 2.2 liters diesel engine, same time 4x2 na automatic transmission. Yan. So sa kanya step board, walang tama-tama. So maingat yung gumagamit dito. I think ito kasi trade-in to sa atin mga boss. Ano po? Yan, so may mga parating kasi tayong galing bangko. So naka-contract kasi tayo dyan, kaya kailangan bigyan natin ng slot yan. So yung mga ganito, yung mga sobra nating unit, so kailangan natin i-dispose. Yan. Okay. And eto, ilagay natin sa park light to mga boss. Pailawin natin. Yan mga bossing. And eto yung kanyang steering wheel. So meron na siyang hands-free connection para sa ating 2-din audio system. Naka-Android na rin to mga boss. Sobrang lamig ng aircon. Yan, automatic transmission po yan. Upuan, presentable. Yan mga boss. Ceiling niya, malinis din. Okay, eto. Yan. May seal guard. Lahat ng window gumagana yan mga boss. Halata mo naman na maingat talaga yung gumagamit. And talaga namang medyo sosyalin yung gumagamit nito mga boss. Sa tint, so wala nakalagay kung anong branding, pero I think 3M naman to. Yan, baba lang natin, baka mag-lock. Lagay lang natin sa ito yung kanyang likuran. Lagay ko na sa park light. So dito may aircon ventilation, 12 volt socket, may armrest din. Yan mga boss. Then dito para sa likuran, aircon niya abot hanggang likod. Then meron pa siyang tag dito head monitor mga boss. Yan, sa headrest monitor meron. Then yan, ito yung kanyang door panel. Gulong mga bossing R20 na medyo naka offset ng bahagya. Then makakapal pa mga bossing, 85% red light pa. Then ito yung kanyang likuran, naka LED. May reverse parking camera na rin. Sobrang kinis yung ating unit nito. Yan. So meron siyang 12 volt socket. So paano lang mag-reserve para sa ating mga buyer dito? Ano po? So ito yung kanyang ceiling mga boss. Okay. Kabilang side. Ito. Ito yung kanyang Mags fuel off-road. Naka 6 stud na yan mga boss. Magkabilaan. So pwede kayong dumaan dito papunta sa likuran. Yan. Okay. Not sure lang kung gumagana tong kanyang headrest mga bossing. Headrest monitor. Ito. Yan. Check natin. Uy, ayos mga boss, ha? Ayos yan. Ha? Uy, naka-Android mga bossing, connected dun sa ating head unit.
yung kabila din, try din natin yung kabila bago natin tunguin ang engine bay. So ito front area, may armrest, ayan, aircon, malamig yung mga boss. Front area sa mga headlights, so walang basag yung mga headlight. Modern front grille yung kanyang ginamit dito. Ayan. Then may roof rail. Ito pala, ito natin i-check lahat ng bintana niya mga boss. Check din natin kung original Ford mga bossing. Pipix lang to, lalak lang to mga boss. Yun mga bossing, napakasulit na ito, 625 no. Yan. Then ano pa ba yung check natin? Window, yan mga boss. Okay, kabilang side. So huling sulyap, ikutan natin yung kanyang likuran. Kurig-kurig yung ating mga bintana. Then engine bay na tayo. So ang ganda lang ng nito mga bossing, hood. So ang Ford kasi mga bossing, yung kanyang hood is meron na siyang hydraulic assist. Yan may hydraulic assist na para hindi na bumabagsak. Kasi pag ganito, mabibigat kasi ito mga bossing, no? So ito may assist na and wala naman mga damage. Yung iba kasi bumabagsak yan pag sira na. Okay, then walang issue ng bangga ito mga boss. Although dito masikip, pero sinilip ko na din sa mga line. So makina 2.2 liters na diesel engine. Yan, naka-turbo yan mga boss. So, nasa ilalim ang turbo yan. Malinis, ang ganda ng timing ng makina mga boss. Suggest lang ko lang, so pagkakuha nyo, i-change oil nyo lang agad mga boss para mas garantisado. Ito yung kanyang insulator mga boss, no? So yan, sa mga interesado dito sa ating Ford Everest na to na 6-speed automatic transmission, goods na goods sa lahat naman ng ating mga viewers and buyers. So sabi ko nga, tulad ng kanina kinuha yung jack. So sabi ko sir, pagka-release hatak ng bangko yan. So not sure kung gaano katagal nakatingga yan sa bangko mga bossing. Depende na lang kung yan is mga 2024 model or talaga modelo 2025. Talagang kahit di mo muna i-change oil. Pero pag mga ganito mga bossing, not sure kung ilang taon na gamit ng unang may-ari and kung gaano siya ka-maintain sa unit. Pero ito kasi presentable. Pero sinasuggest ko pa rin ipa-full PMS after na ma-release sa atin ng unit. Para nang sa ganon is mag-back to zero yung maintenance sa'yo. Ma-check ko yung mga brake pad, mga langis ng transmission, fluid, tsaka yung engine oil mga boss, and kung ano pang iba pa mga bossing, yung mga kulan. So ganun lang naman. Alright, kaya sa ating mga buyers na interesado dito, so eto, recommended to mga bossing napaka-kinis na ito. Yan. So sa mga buyers, tawag lang agad mga boss. Thank you.